Hey guys, you're in a nutshell with me, Ina. Oy, maraming salamat sa inyo sa mga nag-comment sa episode natin kahapon where we talked about yung dalawa pong travelers from Canada na nahuli sa NAIA with their luggage. Punong-puno raw po ng shabu, no? Illegal drugs. Many of those in the comment section, I must say, not all, kasi meron din pong ilang naniniwala na hindi naman imposibleng baka raw nalusutan ng Canadian airport authorities ng illegal drugs na yan sa mga maleta. But majority of you guys, naniniwala na maaaring nagkaroon ng palitan ng maleta o basta nalagyan ng illegal drugs yung maleta baka raw sa Hong Kong. Okay. Guys, sa haka-haka lang natin yan. I tried looking for an update kung ano po ang nangyari dito sa mga nahuli sa NAIA. Wala pa pong update mula sa PNP Aviation Security Group kung ano na ang nangyari dyan. But again, kung pagbabatayan lang po sa comment section, parang karamihan sa inyo hindi naniniwala na makakalusot yung ganyang karaming shabu sa Canadian airport screening sa mga x-rays. Marami sa inyo naniniwalang, imposible yan. Magagaling ang mga nasa airport daw ng Canada. So let me read some of the comments. Sabi ni John Mad, sabi niya, dito sa Canada, kahit domestic flight, strict sila. Kasi yung luggage ng brother ko, papatang New Finland, inopen nila. May sulat daw na nakalagay sa outside pocket ng luggage. Katulad nung kinuwento ko sa inyo guys, na nangyari dun sa aking brother-in-law. Sabi ni John Mads, how much more kung international? Okay. Ito naman, sabi ni H. Santos, definitely the drugs came from their Hong Kong stopover. Looks like they are mules, drug couriers, and they do this for a fee. Alam mo, nakakapanood din ako ng mga ganito, yung mga stories sa, yung mga television show tungkol sa hinuhuli talaga sa border security, Okay. Ito naman, si Grace Capa. Ayun, Grace, narinig niyo ba yung ambulansya sa labas, Sorry, guys. Okay, sabi ni Grace, she is a screening officer daw sa Vancouver. Sabi niya, expert kaming screening officers dito sa Vancouver International Airport. Lahat ng angles nakikita namin sa machine. Hindi pwedeng lumusot yan sa amin. Posibleng sa Hong Kong no may layover daw sila. Okay. Thank you, Grace. Si Helen Morales, hindi yan makalusot dito sa YVR Airport. Sa X-ray pa lang, makikita na at imbestigahan na talaga. Sa loob ng 38 years ko, pabalik-balik ako ng bakasyon sa Pilipinas, wala dong ganyang issue. At sabi ni SCTV, imposible naman yan, hindi na na-check dito sa Canada, hindi rin na-check sa Hong Kong, tapos pagdating sa Pilipinas, ayun, doon na-check. Iba ang hinala naman ni SCTV, sabi niya, dati tanim bala, asensado na daw ngayon tanim droga na. Wala pa tayong impormasyon tungkol dyan. Guys, again, this is just from our conversations sa comment section. Wala pa po talagang update sa kaso na kinahaharap ngayon ng dalawang yan. Ngayon, kanina guys, pinuntahan ko yung Facebook page ng PNP Aviation Security Group kung saan pinagbasehan ng mga news reports yung storya. Ito po yan. Para lang meron tayong additional clarification. So, ang nangyari guys, balikan natin. They arrived at separate times. Magkaiba po ang kanilang flight. Yung lalaki dumating earlier in the day, nung hapon naman po yung babae. Based dito sa press release ng PNP Aviation Security Group, ang clear pa lang, yung lalaki ay nanggaling pala sa Toronto. Okay, sa Toronto. Ito po yan, Sabi dito, authorities identified the suspect, ayan, 25-year-old Filipino male, arrived in the country from Toronto na may connecting flight nga sa New York. Okay. Gusto niyo malaman kung paano daw na-raise yung alert, Ano ba itong anak ko, kumakanta-kanta pa. Sabi niya, the alert was raised after Bureau of Customs Inspector at the arrival area detected a suspicious image inside a blue luggage. The customs officer proceeded with a manual inspection at doon nakita nga may 5 transparent plastic bags, each wrapped in foil and duct tape containing white crystalline substance. Na ayun na nga nung tinest, positive na meth. Okay? May picture dito guys, tingnan mo. Okay. Mukhang ito yung mismo,
from the time na nahuli. Nakikita niyo yung upper half, no? Yan yung nakita dun. Again, this is from the PNP Aviation Security Group. Nakita niyo nakabalot ng foil nga. Okay, ni-inspect siya. Ngayon, yung babae po, yung 62-year-old na dumating nung hapon, hindi po nakasulat kung saan siyang galing airport, no, in Canada. Nakasulat lang po kasi dito, siya ay galing lang Canada. That's it. No mention if Toronto or Vancouver o kung saan man. Sabi lang female passenger from Canada. There is no mention kung saan specifically na airport from Canada siya nanggaling. Okay? So, yun ang update. Pero ito, naalala niyo, tinanong ko, no, dun sa episode kahapon, ano kaya ang gagawin ng Canadian government sa mga ganitong sitwasyon? Okay? Kasi nga sabi ko, alam niyo naman sa Pilipinas, halimbawa, meron tayong mga kababayan na nakapag-commit ng kung anumang crime, again, overseas, nag-i-intervene, di ba? Minsan, naghaharap ng paraan para mapababa yung sentensya, lalo na kunyari nasa death row, yung mga ganun. Now, thank you may nag-email po sa akin na isa nating viewer. I assume in-email niya sa akin tong link ng report na ito because of this story. Sabi niya, itong article nito shows or gives data sa mga bilang ng Canadian citizens na humihingi ng assistance sa iba't ibang mga Canadian consulates overseas. Okay? Siyempre, kasama po dito yung mga Canadian citizens na naaaresto, nakukulong abroad. Ngayon, nasagot na ang aking tanong kung ano ang tulong ng Canada na binibigay. Meron o wala? Ano ang tingin nyo? From 2023, by the way, to 2024, ito, more than 1,300 ang mga Canadian citizens abroad na naaresto at na-detain. Okay. Ngayon, may link na nakasama dito sa article na ito. Yan ang ating pinuntahan, no? And this led us sa Global Affairs Canada. Guys, ito na, what you should know, no? Kung ikaw ay naaresto at na-detain abroad. By the way, ito yung destinations kung saan may pinakamarami silang ganito na nangyari. US, Mexico, China, United Kingdom, at Dominican Republic. Okay? What you should know kung ikaw ay mapunta sa ganyang sitwasyon. Una, you are responsible, sabi dito, for knowing and following the laws of your destination. If you are arrested, you are subject to the criminal justice in that country. Okay. Ito na. Consular officials cannot arrange release from prison, but can provide detained Canadians with a range of services, including case-to-case daw to at depende raw sa anong bansa. Assistance such as providing a list of local lawyers or contacting loved ones on their behalf. So ayun, mukhang talagang wala. Kung ikaw ay ikukulong doon sa bansang yan, they will let you remain there. And we'll just provide you, if they can, referrals, no, sa mga abogadong maaaring tumulong sa iyo. Meron pa nga pong guide. Let me show you. Guide for Canadians detained abroad. Okay? This is from Global Affairs Canada, canada.ca. Official website po ito. Ito. Information for prisoners. Ito na. If you are a Canadian who was detained or imprisoned in another country, you may be at a disadvantage, syempre, because you may not be familiar with the local judicial system, culture, and language. Sinasite dito, sinestress na iba ang prison conditions. Okay? In the different countries, ibang-iba sa Canada, nako po, talaga nga naman, nakita niyo yung problema ng congestion, no? Sa mga detention centers at mga sa bilibid, halimbawa sa Pilipinas, nako po, kung kayo ay madala doon, kawawa naman kayo. Ito na ang tanong, kung ikaw ay dual citizen, lalo na, may mga nagsasabi po, kapag dual, yan ang disadvantage niyan. Kapag may nangyari sa yung nakasuhan ka abroad, etc., hindi ka na maaaring matulungan ng Canada kasi
ano ka pa rin, kumbaga sakop ka pa rin ng Pilipinas dahil Philippine citizen ka pa rin. Sabi dito, if you are a dual citizen of Canada and of the country where you are imprisoned, the authorities there could consider you to be a citizen of that country and refuse to give you access to Canadian consular services. Pwede palang ganun, ang sabi ng Canada, no? Maaring pigilan. Kung ikaw ay dual, maari daw pigilan ka nung isang bansa ng access doon sa tulong na maaaring ibigay sa iyo ng Canadian consulate. Wow, okay. Sabi dito, Canadian consular offices will continue to try to help you but may be limited in what they can do. Or, eto na to, may not be able to help you at all. Okay. Global Affairs Canada and consular officials at offices abroad can help you, but there are limits to what they can do for you. In short, guys, mukhang malabong matulungan ang isang tao, no? Again, Canadian citizen in this case. Kung ikaw, halimbawa, makulong sa Pilipinas, okay? Maaresto doon for whatever charges you are faced with. And also, no, hindi rin klaro pala, guys, no, kung yung lalaki ay Canadian citizen. Okay? Clear lang po na Canadian citizen yung babae. Okay? Yung lalaki parang hindi na mention. Sinabi lang basta galing Canada. Walang binanggit na citizenship. Okay, Filipino male passenger who arrived in the country from Toronto. Now, of course, we do not know also kung dual citizen ba yung babae. Okay? Pero yun na nga, mukhang malabo na mag-a-assert or rather mag-a-exert ng effort ang Canada na kumbaga makuha or something yung kanilang citizen dyan. Malabo mangyari yun. Oo nga naman because, as somebody who is a traveler there, kahit a tourist there, you are bound dun sa laws of that country. So, yun lang naman. Anong palagay nyo dito? Tama lang ba? Nahayaan na halos, no? ng Canada ang kanilang mga citizens dyan and only just give them referrals sa mga posibleng tumulong ng mga lawyers doon. Let me know what you guys think. As always, I look forward to seeing your comments down there. I'll see you guys in the next one. Bye!